Guys, kay Alicia, yung pinatay na vlogger. Anti-Marcos to siya. Ayan, pakinggan natin po. Pagpatay sa isang political vlogger o anti-Duterte vlogger at sa kanyang kinakasama sa Caloocan City. Naging sentro ito ng magkakahating reaksyon at opinyon sa social media. Ako man ay hindi ko siya kilala or napapanood noon, ngunit nang i-research ko ang kanyang pangalan ay talagang na-curious din ako. Doon ko nalaman na matitindi rin pala talaga ang kanyang mga vlog. Ating alamin kung sino siya at ang posibleng dahilan kung bakit siya pinaslang. Siya si Alicia Lipata o mas kilala sa tawag na Mima Alicia, 24 years old, na ipinanganak noong July 20, 2002. Nagmula lamang siya sa isang mahirap lang din na pamilya sa Laoang, Northern Samar. Siya ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya, kabilang ang kanyang ina at 3 kapatid, dahil wala na silang ama. Mayroon din siyang binubuhay na 4 na taong gulang na anak sa dati niyang nakarelasyon. Si Alicia ay isang simpleng mamamayan, isang simpleng Pilipino, ngunit lumuwas siya ng Maynila upang takasan ang kahirapan sa probinsya. Kaya nga lamang dahil sa kagustuhang kumita ng mabilis na pera, napunta siya sa magulong mundo ng political vlogging. Mayroon siyang YouTube channel na Alicia Comments na may humigit kumulang 363,000 subscribers ngayon mula nang simulan ito noong September 2023. Mayroon din siyang mahigit 70,000 followers sa TikTok at higit 100,000 followers sa Facebook. Nagsimula siya sa kakaunting subscribers hanggang sa unti-unti itong dumami at umabot sa libu-libong views ang kanyang mga videos. Ngunit ang estilo ng kanyang pagbablog ang higit na nagpalaki sa kanyang audience, lalo na sa mga pro-administration supporters ni Pangulong Marcos at mga anti-Duterte. Matalas ang kanyang dila, mataas ang boses, matitindi ang kanyang mga birada, walang preno ang kanyang pananalita, at madalas ay may kasamang pagmumura ang kanyang mga video. Sa halos bawat isyung pampolitika, lalo na ang mga nangyayari sa Senado at Kongreso, ay palagi siyang updated at may maaang komentaryo. Ilan sa mga madalas niyang i-content o batikusin ay sina Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, at marami pang iba. Sa isa sa huling vlog niya pa nga ay sina Senator Robin Padilla at Senator Rodante Marcoleta pa ang kanyang binanatan. Natatawa talaga ako, to be honest Natatawa ako kay Robin Padilla. Sorry Robin, ikaw lang yung ads dyan sa Senado. Ikaw lang yung ads pampagulo. And maybe sooner, baka meron na din dyang manggulo, si Marcoleta. Hindi na daw kailangan makonfine ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi na kailangan makonfine. Yan Senator Rodante Marcoleta, mga minamahal. Reunited and we feel good. Ngunit ang higit na tumatak sa mga manonood ay ang kanyang madalas na pagbatikos sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at sa kanilang mga supporters. Itong mga DDS na to, hinahanap itong si Digongyo. Tingnan nyo, nandito lang siya, oh. Nakikita nyo yan? Katabi lang ni Boss Mike Cervera si Digongyo. Binigyan niya pa nga ng price kasi mukhang nagugutom. Sa video na to na nag-viral ay makikita siyang sumasayaw habang may hawak na kahon at garapon. Ayon sa mga komento ng netizens, para kay dating Pangulong Duterte ang video na to na gusto niyang makauwi ng nasa loob ng karton. Tatay mong karton! Tatay mong karton! Tatay mong karton! Lalagay sa garapon! Lalagay sa garapon! Garapon! Ito naman ang mga matitinding birada niya kay Vice President Sara Duterte.